Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Juan, Kapitulo 1. Nang pasimula, siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ang ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makatwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatototohanan siya ni Juan, at sumigaw na nagsasabi, "Ito'y ang aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin." Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at biyaya sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. At ito ang patotoo ni Juan, nang subuin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya'y itanong, "Sino ka baga?" At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila, at kanyang ipinahayag, "Hindi ako ang Kristo." At sa kanya'y kanilang itinanong, "Kung gayoy ano nga? Ikaw bagay si Elias?" At sinabi niya, "Hindi ako." "Ikaw baga ang propeta?" At siya'y sumagot, "Hindi." Sinabi nga nila sa kanya, "Sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sinabi niya, "Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias." At sila'y sinugo buhat sa mga Fariseo. At sa kanya'y kanilang itinanong. At sinabi sa kanya, "Bakit nga bumabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta?" Sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, "Ako'y bumabautismo sa tubig.
Datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako paroon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig." At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, "Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos." Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, "Narito, ang kordero ng Diyos." At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisisunod at sinabi sa kanila, "Ano ang inyong hinahanap?" At sinabi nila sa kanya, "Rabi," na kung liliwanagin ay guro, "saan ka tumitira?" Sinabi niya sa kanila, "Magsiparito kayo at inyong makikita." Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira, at sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na yaon. Nooy mag-iikasampu na ang oras. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, "Nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo." Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cefas, na kung liliwanagin ay Pedro." Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe. At sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, "Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." At sinabi sa kanya ni Natanael, "Mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Pumarito ka at tignan mo." Nakita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, "Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Saan mo ako nakilala?" Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita." Sumagot si Natanael sa kanya, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, "Dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? Makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito."
at sinabi sa kanya, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng Anak ng Tao."